Kumusta, magandang umaga po sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa. So sa inyong lahat, ulitin ko isang napakagandang araw po. Okay, welcome back po sa ating munting YouTube channel, panibagong video, panibagong kaalaman na naman dito lang sa Ka-Amazing Farming. So flex ko lang mga ka-farmers ang ating talong na 5 buwan. Ito na po mga ka-farmers ang kanyang kalagayan o sitwasyon. So sobrang kapal na po, no? Lagpas taon, nasa mga 7 to 8 feet na po ang taas niya mga ka-farmers. So 5 months kapin pa lang po ang ating talong, ganito na mga ka-farmers. So may nagsasabi sa atin na may tanim na siya ng talong tapos wala daw tying or trails. Okay lang, wala namang problema. Pero sa akin mga ka-farmers, hindi pwede, no? Kasi ang ating talong 5 buwan pa lang to kapin, pero ganito nakatlangkad, no? Nasa mga 8 feet. Kung hanggang baywang lang ang talong mo, pwede. So ang planting distance natin mga ka-farmers, kung pag-usapan natin ang rotoro simula sa isang linya papunta dyan ay 2.5 meter, kasi dati po itong taniman ng ampalaya. Pagkatapos ampalaya ay tinaniman natin ng talong. So ito na ang ating talong. Pag hindi ko tatalian mga ka-farmers, paano kaya natin ito pasukin? Ayan o, nakaharang na o. Hirap ng pasukin mga ka-farmers. Kung maraming white fly, nako, ubo ka ng ubo. So buti nga mga ka-farmers, ang meron din ay prochot borer lang at saka yung mga sucking insect, no? May suwing ang sucking insect, yung mga trips meron din, mga ano din sa ilalim ng dahon, mga hanip meron din. So madali lang to mga ka-farmers. So ang gagawin na natin din pagkatapos sa kabila, kasi yung mga bago natin tanim yung ang pinapauna, lahat ng mga bunga ang may tama sa prochot borer atin tanggalin, tapos pati talbos. Then linisin mga ka-farmers, lahat ng mga nagkakalat na ano sa ilalim, linisin. So ang gagawin muna natin dito, lahat ng mga ano itatalian. Yun lang. Then pagkatapos mga ka-farmers, mag-spray. Pag mag-spray na tayo din ayan, pansin na natin mga ka-farmers ang mga magaganda na uli na mga bagong talbos o usbong at bunga. Okay, so yun lang, no, ang mai-share ko sa inyo dito. So may bago tayong tanim na talong at may luma. Ito ang ating luma. Kahit tumayo pa tayo mga ka-farmers, ganyan din, hindi natin hindi na natin maano, kasi sobrang taas na po ito. Itip mga ka-farmers ang taas nini. Yan, nakatayo na ako. Yan, pero tingnan nyo. So yung yung 8 feet natin, nabaon lang, nasa mga 7 feet lang siguro to. Yan, kahit isa ko pang kamay. Kita yung tie wire mga ka-farmers, yan, lagpas pa sa tie wire. So ganyan nakatangkad ang ating talong. Yan, nasa mga 6 feet yan, lagpas ng iba. So ganyan nakalaki ang mga puno ng ating talong. So napakahirap na pasukin sa ilalim. Okay, so ang gagawin lang natin din yung mga talbos na may tama katulad nito mga ka-farmers, putulin lang. Yan kasi inatake ito ng prochot borer. Hindi na natin inisprehan kasi sayang mga ka-farmers ang ating chemicals, no? Pag isprehan natin to diretso, hindi natin inaalis ang mga bungang may tama at saka ang mga talbos na may tama ito tulad nito, kasi nasa loob po sila mga ka-farmers. Kahit sabihin pa natin systemic, no? Dahil may resistant ano po, hindi na sila mamamatay basta-basta, kaya nga alisin katulad yan, putol na. So yan lang ang gagawin. Kasi sayang mga ka-farmers, pag iraton natin to, maganda pa naman ang presyo ng talong. Tapos mga 2 linggo lang ito mga ka-farmers ay mag-recover na. Alam niyo ba kung bakit? Kasi may dala itong mga marami ng bulaklak. Ito ang uod mga ka-farmers. Yan, hindi na to basta-basta mapapatay. Kaya nga may gagawin tayo din natanggalin natin ang lahat ng mga talbos na may tama. Yan. Tapos wag nating hayaang nagkalat lang dyan, kasi lumabas yung gumagapang at maninira na uli. So ang gagawin, dala tayo ng wheelbarrow, tapos ilagay natin sa wheelbarrow, pwedeng sunugin or itapon sa butas na malalim ang ukay, tapos sunugin. So yun lang, dali, no, i-control ang prochot borer. Tingnan nyo ang taas ng talong.
Kahit wala ng fertilizer, walang spray, dinidiligan lang kasi marami man naman tayo dining nakabaong mga organic. Ayan, maganda pa din ang dahon. Pero sobrang init na din mga ka-farmers, inuulan lang kami ng hambon. So tingnan nyo ang lupa kung gaano kalaki ang mga bitak, ganyan. Okay, so sa inyong lahat, bago tayo magtapos, may galab shout out po sa mga new subscriber. Okay, mga non-subscriber natin, may galab shout out po mga viewers natin at saka mga non-viewers. Sa lahat ating mga farmers, no? Mga sharer, commentators, so sa inyong lahat at inyong walang sawang suporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless at mabuhay po tayo lahat. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Thank you.